Kumusta? Mabuti! For today's video. Sira na naman ang araw ni Nilush lalo na at nakita niya si Aling Esther. Pero bago yan ipalabas pa nga lamang kami niyan at napansin ni Nilush yan suot ko na t-shirt at ang ganda daw. Bago nga sa kanyang paningin yan suot ko na t-shirt at isa yan sa mga ukay na nakuha ko na itinapon ng aming kapitbahay. Tamang abang na nga lamang sa mga itinatapon para hindi na bumili at para makatipid. Kung dati-rati nga ay mag-isa lamang ako namumulot sa mga itinapon sa gilid ng kalsada at ngayon nga ay may katandem impulot na ako na si Nilush. Ang kaso ay matindi nga lamang itong si Nilush at lahat na nga lamang ng aming madaanan ay gustong iuwi sa bahay. Nilush ko! At nga't may nadaanan pa kami na pa-laundry showcase at sabon na nga lamang at tubig ang kulang at pwede na maglaba. At gusto pa nga ni Nilush kuhanin yung mga damit at baka daw mga damit namin yun. Habang naghihintay nga kami sa pagtawid ay natatawa ako kay Nilush at hindi siya makamove on sa aking t-shirt na suot at talaga namang sinisili pa. Bibili nga kami ng diaper ng araw na yan at syempre si Nilush kapag pumupunta kami dyan ay gusto niya ay meron din siyang bibilhin. Number 1 lagi sa kanyang listahan ay ang pagbili ng sabon at kahit nga napakadami niya ng sabon sa bahay ay hindi siya nagsasawa na bumili ng sabon. Todo hanap nga siya dyan pero wala pa din siyang mapili at wala pa ding stock nung kanyang gusto. Pare-pareho lang din naman ang kanyang mga gustong bilhin at kaligayahan na talaga niya ang bumili kahit hindi naman niya nagagamit. Niyaya ko nga muna siya dyan at kumuha ako ng diaper at meron nga nagtanong na para kanino daw ang diaper. Dalawa na nga lamang kami magkasama ni Nili ay alangan naman para sa akin yung diaper. Charot. Syempre para kay Nili po yun para pagtulog niya sa gabi at hindi siya nakabangon para magwiwi ay hindi siya mababasa. Pero kadalasan ay nababasa pa din siya kaya kapag hindi pa ako nakakatulog sa gabi at nagising siya ay pinapalitan ko siya pati ng kanyang damit. At ay nga't hindi uuwi si Nilush ng bokeh for today's video at talaga namang humana pa din ng pwede niyang mabili. Bumili nga ng shampoo na pambata at nakakita nga din yan dab at akala ko nga nung una ay lotion yun pala ay body wash. Futla panim. Hindi nga pumayag na hindi bibilhin at hindi nga lamang isa kundi nakadalawang budol si Nilush for today's video. Nasasayang nga lamang ang kanyang mga binibili at hindi din naman nagagamit at karamihan nga ay na-expired lang. Bumibili nga siya hindi para gamitin kundi para i-display o itago lang. Araw-araw nga kami lumalabas at kung araw-araw nga ay meron siyang binibili eh baka kapag nagtagal ay magmukhang tindahan na din yung bahay kapag naipon yung kanyang mga binibili. Kung dati-rati nga ang paborito niya lamang tindahan na pinupuntahan ay yung bilihan ng mga garapon, kandila at pangkulay ay ngayon nga ay aayaw na niya na pumunta doon. Siguro kaya ayaw niyang pumunta doon ay dahil doon din ang daan papunta sa bahay ni Imadora. At ay nga't pumunta kami dyan sa isang tindahan at sabi ko bibili ako ng pangkulay sa buhok at kapapasok pa nga lamang namin ay nakakuha agad ng pang-ipit sa buhok. At ay nga't may bit-bit pa na napkin at buti na nga lamang at hindi humirit si Nilush na bibili din siya ng napkin. Ay nga't nagtitingin-tingin nga din at gusto na naman na may mabili at sabi ko nga ay sa susunod na lamang ulit at hindi niya pwedeng pagsabay-sabayin ang pagbili. At bago nga kami umuwi, duman muna kami dyan sa tindahan ng falafel at ibinili ko si Nilush. Deslak ang siyang falafel. Lo, rakshel. Lekaleket-si-ketsi. Isa nga lamang ang binibili ko para sa kanya lang at hindi din naman ako ganun kahilig sa falafel. At dali isa nga lamang yung aking binili, sabi niya hati daw kami at sabay daw kaming kumain, kalahati daw sa kanya at kalahati din daw sa akin. Napakabait nga ni Nilush at mapagbigay din at kung ano nga yung pagkain niya ay gusto niya ay kainin ko din. Shalom, bokerto! Beseder, yom tov! Nili, maslumek yung meret. Maslumek, Nili! At ay nga't pagbukas ng elevator ay si Aling Esther ang bumungad sa amin na isa sa kanyang mga kinagagalitan. Kinakamusta niya nga si Nili pero dead malamang si Nili at hindi niya pinapansin si Aling Esther. Humingi na nga lamang ako ng pasensya kay Aling Esther at alam din naman niya ang kondisyon ni Nili. At ay nga't kakamarites ko kay Aling Esther ay muntik na ako masarahan ng elevator at ay nga't nakumpas na naman ang kamay ni Nilush na sinyalis siya na nagagalit siya. Nakita niya nga lamang si Aling Esther ay bigla na lamang na-stress ang person at isa nga si Aling Esther sa kanyang mga halusinasyon kaya siya nagagalit. Lagi niya kasing sinasabi na nakita niya daw si Aling Esther na sinuntok daw ako at minsan nga ay sinasabi din niya na kinuha daw ni Aling Esther yung robe niya na may paru-parong bukid. At kahit nga sabihin ko pa na hindi naman ako sinaktan ni Aling Esther ay pinagpipilitan niya pa din na nakita niya daw si Aling Esther na sinuntok daw ako. Ganan na ganan nga din yung aming senaryo nang makita namin si Imadora nung nagpunta kami sa mall nang bumukas ang elevator ay si Imadora din ang lumabas na kinagagalitan niya.
At tulad nga din ng ginawa niya kay Aling Esther, hindi niya din pinansin ang sarili niyang tiyahin na si Imadora. Ganun nga si Nili kapag bumabalik ang kanyang sakit, halos lahat ng tao ay kinagagalitan niya, pero kapag gumaling siya at bumalik sa maayos na kondisyon ay palabati siya at nakikipagkwentuhan din. At ay nga nang makapagpalit ng damit ay pumunta siya sa aking kwarto, yun pala'y sinilip niya yung kanyang lagayan ng damit. Hinahanap niya yung kanyang coat na kulay gray daw at napagbintangan pa nga si Imadora at kinuha daw ni Imadora. Misyo gana. Mi. At ay nga't ang laki na naman ng sumpong ni Nilush at napagbintangan pa nga si Imadora. Lagi ko nga din sinasabi sa kanya na wala namang pumapasok dito sa bahay at kami lamang dalawa ang tao kaya walang kukuha nun. At syempre kahit ano paliwanag sa kanya ay pinagpipilitan niya pa din kung ano yung kanyang pinapaniwalaan. Sinabi ko na nga din sa kanya na may mga itinapon ako na damit ni Lola dun sa aking kwarto at baka napasama dun yung kanyang hinahanap. Tanggap naman niya na itinapon ko na yung mga damit ni Lola pero ang pinagpipilitan niya ay yung kanyang coat ay kinuha daw ni Imadora. Sabi ko ay marami pa naman dito sa bahay na coat na kulay gray at hindi niya din naman yun magagamit. Kinuha ko nga din yung coat na natira sa aking kwarto at sabi ko ay mas maganda yan at hindi naman daw yan yung kanyang hinahanap at kulay gray daw yung kanyang gusto at hindi naman daw yung blue. Pero paunti-unti naman ay napakalma ko din si Nilush at sabi ko ay bibili na lamang kami ng bago at ang isa pa ay wala pa din naman siyang paggagamitan. Kahit gaano pa nga kalaki ang sumpong ni Nilush ay kaya ko yung i-handle pero kapag ako ang nagkasumpong sa kanya ay titigil din yan ay kita nyo naman at kalmado na. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.